Kung dalawa, dito yung posisyon ng isa. Okay, yung isa naman ang posisyon niya dito. So, magbibigay tayo ng 30 compression. Ang posisyon ng kamay, narinig ba? Opo. Okay, ang posisyon ng kamay nasa lower part ng sternum. Okay? Mayroon sinasabi sila ng nipple line. Kung sa lalaki applicable to, kapag sa babae hindi. Kasi may mga iba, lalo na may mga edad na yun dito, nandito na yung nipple, dito na. Yan, mga ganun. So hindi siya applicable. So, kapag sa lalaki, grabe tama na yan. Relate ba din? Ayan. So, yung clavicle natin, kapainin nyo kung may buto kayo dito. Yung gitna na to. May burang butas-butas dyan, di ba? Tapos dito sa bandang sikmura ninyo, mayroon kayong makakapa dyan na kapag hinawakan ninyo masakit. Yung buto dyan na maliit. O baka sa akin lang yung masakit. Yan. Yan, yung thumb ninyo dapat para mas madaling sukatin dito. And then dito. And then kung saan yung position nun, doon yung heel ng kamay ninyo. Huwag ito yung ipapangdiin ninyo ha. Yung ito. Ang papangdiin ninyo. And then, dapat naka 90 degree. Ha? Ang position ay ganito. Dapat nakaluhod. And then, yung kamay, yung dominant hand ninyo, yun yung ipapangdiin ninyo. And then yung non-dominant sa taas. And then, dapat, ganyan yung timing. Kung mapapansin niyo dalawang green, di ba? Ibig sabihin, yan, dalawa yung green, di ba? Kapag mali yung bilis, kapag ganyan, hindi siya accurate, ibig sabihin mali yung diin ninyo. So, dapat 30 compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30. Pag natapos nyo ng 30, yung isa nyong kasama, magbibigay ng ventilation. So, ganitong position niya. And then, 1, 2. Umaangat siya ng konti pero hindi masyadong visible. And then, pagkatapos, continue ng 1, 2, 3, 4. 5 beses nyo siyang uulitin. Nakakapagod o nakakapagod? Nakakapagod. Ako ngayon nandito. Nagsabi pa kayo nakakapagod ha. So, 5 beses nyo siyang uulitin. 30 compression, 2 ventilation, and then paulit-ulit yan. Pag natapos nyo 5, yung 5 cycle na yon, saka nyo i-check ulit yung pulso ni pasyente. Okay? So, ganun siya. Diyan ka muna. And then, 1 rescue breath. Paulit-ulit yun. Okay? So, check mo ng ganito. Di ba? Dito hawakan. Walang pulso si patient, yung baby. Ngayon, nag-iisa ka lang, 30 compression. Yung kamay mo, dito, sa nipple line niya, yan. Kasi, nandiyan pa naman talaga yung nipple niya. And then, wala pa. Hindi kasi makita dito eh. Wait lang. Ayan. Galing mo muna yung napis dito. So, pagpipigay mo siya dito, sa area na to. Tignan mo. 1, 2, 3. Yan. Umiilaw pala siya. Pero, 1. Ganyan. Kung mapapansin nyo, umiilaw siya ng dalawa. Ibig sabihin, tama yung compression at saka yung diin na binibigay sa kanya. So, ganyan makikita mo na dapat ganyan yung bilis. So, dalawa. Meron 30 na ganon, tapos dalawang rescue breath. Kung nag-iisa ka, 50 na diin at isang rescue breath kung dalawa kayo. Kung dalawa kayo, ang hawak ng isa ay nakaganito na. Ganito na siya, pinipiga. Yung isa nandiyan sa ulunan, may mas maliit na BBM eh. May mas maliit na ganyan para sa mga bata talaga. And then, ganito yung ganyan na magsikilas. Okay? So, yan yung sa mga bata. Ayan, okay. Ang gagawin mong una ay iangat mo ito siya. Ang kamay. Angat mo siya dito. And then, yung isang kamay, ilalagay mo siya dito sa may baba niya sa kabilang side. And then, itong paa niya, iangat mo. Grabe, ang tigas na. Kala ko buhay. Okay, nakabaluktot ng ganyan. And then, dito sa lips, o ay hips, or dito, pwede mo siyang itagilid. Yan ang recovery. Tigas na nga talaga, ibaba. Yan. Tapos,
Habang hinihintay mo yung EMS, kailangan mo siyang, yung ambulance, kailangan mo siyang i-monitor pa rin. Para monitor siya, i-check mo to, kung baka may mga injury siya dyan, may dugo. And then, habang hinihintay mo siya, yung kamay mo, yung dito ng kamay mo, nakalapit sa may ilong niya. Kasi nararamdaman mo kung humihinga pa siya. Okay, pag hindi siya huminga, balik ka ulit doon. Check mo ulit, and then CPR ka. Now, halimbawa, hindi siya huminga, balik doon. Halimbawa, hindi siya huminga. Wala ka. Tapos, pero may pulso siya. Ang gagawin natin, magbibigay tayo ng hangin sa kanya. Continue lang. Every 5 to 6 seconds, pwede ka magbigay ng isang hangin. Okay? Pero kapag nakangiti na siya ng ganyan, recover na to. Okay, sige. Basta gano'n na. Angat ito, yung malapit sa'yo na kamay. And then, ito, May bago. nagpawisan na siya kaagad. And then, yan. So, always right side. Basta papunta siya sa'yo. Kung saan ka nakapwesto, doon mo siya kahatakin. Okay? Sige, okay. thank you. Balik na nga ako. Okay. Is ma-prevent natin kapag nireklamo tayo. Yan. So, papa, ganyan mo siya. And then, kung dominant hand ka, pinaka the best, ito yung ipapang ampas mo kung ano yung dominant hand mo. Ha? Tapos kapag sa baby naman, okay na? Hindi ka na baby? Sa mga baby naman, kaya kailangan na naka-lower siya, dapat itong paa niya lagi nakasabit dito. Ha? Para hindi siya mahulog kasi kapag nandito yan, pwede mahulog ng ganun. Yan. Diba? Kailangan salo-salo ninyo yung mukha ng bata ng tamaan pa ninyo. Okay? So, pag nakaganyan, naka-lower ng konti, 1, 2, 3, 4, 5. Habang kinakaldag nyo siya, nakalimang beses kayo, check nyo rin kung baka nahulog na. Ha? Tapos, next, and then 5 ulit. 1, 2, 3, 4, 5. And then check. Paulit-ulit siya na gano'n. Pag nawala ng malay, yun yung sinasabi na ilagay na sa surface yung bata. Okay? Tapos, nakaganito ka sa kanya, di ba? Tapos nawalan siya ng malay. Pwede ka lumipat dito, o kaya naman abdominal thrust ka, lipat ka dito, and then kailangan mo siyang matras ka dahan-dahan. Tapos ihigap mo siya, and then perform ka ng 30 compression para lumabas yung yung bara. Tingnan mo yun. Tapos i-check mo na rin kung may pulso pa rin ba siya. Kung wala na, mag-CPR ka na sa akin. Paano daw ang CPR? Yan. Mga kapatid, seryoso sila. Seryoso sa exam. Perfect si Brother Vance. Okay, last page na sila lumagi. Kapag tayo siya nagre-recoil, dapat nakaangat. Dapat umangat siya ng ganyan, tapos